Ayon sa World Health Organization, 8 bansa ang may 2/3 of global TB cases o higit na 100,000 katao sa bansa ay may tuberculosis. Ika-8 sa listahan ang Democratic Republic of the Congo, pang-7 ang Bangladesh, ika-6 ang Nigeria, pang-5 ang Pakistan at ika-4 ay ang Pilipinas. Ika-3 naman ay China, pumapangalawa ang Indonesia at ang nanguna sa bansang may pinakamaraming kaso ng tuberculosis ay ang bansang India. Sa tala ng DOH, taong 2023 ay umabot sa 612,000 katao ang may tuberculosis sa Pilipinas at 70 katao ang namamatay kada araw dahil sa sakit na ito. Ang tuberculosis ay isang sakit na dulot ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis na madalas makaapekto sa baga. Ayon sa DOH, kung ikaw ay may ubong di mawala-wala, lagnat na hindi maipaliwanag, pamamayat kahit hindi naman nagpapapayat, at pagpapawis sa gabi kahit hindi naman mainit ang panahon, agad na magpunta sa mga pampublikong health center, clinic o hospital para maagapan ang tuberculosis at hindi mauwi sa kamatayan. This morning, makasama po natin ang internal medicine and pulmonologist na si Doc Ark Manuel. Good morning, Doc. Hello, good morning, Mas Pia. Good morning, Emma. Makasama rin natin. Kamusta po, Doc, ang mga kaso ng tuberculosis sa bansa? Miss Pia, actually, ang kaso ng tuberculosis sa bansa ay bumababa dahil po sa tulong-tulong na pag-aasikaso ng ating local government, ng DOH at ating healthcare workers. Bagamat ito'y bumababa, nakakabahala pa rin yung mga figures, Doc? We're one of the countries with the most cases. Tapos, 3 out of 10 still die from this. Yes, totoo yan, Pia. So, actually, ayon sa tala ng DOH, may 70 na Pilipino ang namamatay kada araw sa tuberculosis. And sa 100,000 na Pilipino, na nakaka-detect po sila ng 650 na active cases for TB. Tapos, siyempre, nakakamatay po ang tuberculosis pag napabayaan po siya. Nagkakaroon po ng mga komplikasyon na pwede nilang ikamatay. Siguro, Dok, ang isa sa mga problema dito ay yung mga simptomas. Oo. Kasi parang normal, not man normal, pero napaka-simple na mga simptomas na pwedeng iakala ng ating mga kada na ito'y simpleng ubo lamang. Na mawawala rin ng ilang araw. Oo. Paano ba natin malalaman na ang ubo ay ubo lamang or ang ubo na ito ay may kinalaman na pala sa TB? Tama yan, Pia. So, hindi ka kasi pwedeng mag-suspect siya ng tuberculosis. Pero malalaman mo lang na ito ay tuberculosis pag ang ubo ay more than 2 weeks na, may lagnat na hindi nawawala, on and off, pangangayayat kahit hindi ka nagda-diet, pumapayat ka. Minsan, kapag severe po ang infection, nagkakos po ito ng blood sa sputum o tinatawag nating hemoptysis kapag severe infection. Sino ba yung mga high risk dito, Doc? Yung talagang matatamaan nito agad-agad? Usually, po siya, any person can be affected, pero yung mga high risk natin na grupo ay yung mga diabetic, may HIV, may cancer at autoimmune diseases. Sa lahat naman yata lahat ng sakit talagang high risk yung mga high risk sila. Pero Doc, nabalitaan ko na marami pala itong kinds. Akala ko respiratory problem lang ang tuberculosis, but as a matter of fact, there are other kinds of this, di ba? Yes, tama ka, Pia. So, ang tuberculosis kasi can affect any parts of the body. Pwede po sa ulo, sa buto, sa joints, sa baga, sa liver o kidney. Wow. So, pero pinaka-most common na naapektuhan nito ay ang pulmonary system or yung baga. Kasi ang transmission ng tuberculosis ay airborne. Ibig sabihin, kapag nagkaroon po ng infected na droplet, umubo or kumanta, nagsalita ang isang tao, tapos nanatili po ang droplet niya sa room, at na-inhale po ito ng isang tao, pwede siyang mag-develop ng tuberculosis. Ngayon po, kapag sobra naman po ang tuberculosis sa katawan, pwede itong kumalat sa dugo, magpunta sa utak, sa buto, sa joints. So, yun po yung tinatawag na extrapulmonary tuberculosis or TB na outside the lungs. Kapag TB outside the lungs, wala pong ibang sintomas na... Usually, ang TB outside the lungs, depende po kung anong system ang affected. Kung wari po ay naapektuhan po ang buto, ang karaniwang simptomas po pananakit ng balahang.
pananakit ng buto. Kapag naapektuhan naman po ang kidney, pwede pong umihi ng dugo. Or yung liver po, manilaw po yung pasyente. Kapag may nakita ng ganong sintomas, kailangan magpa-check up na po agad-agad para alam na kung anong nararamdaman kung ano bang sakit meron. How treatable is tuberculosis? Yan po ang dapat nating i-emphasize dito. Ang tuberculosis po ay treatable na sakit. So, nagagamot po ito basta maagapan po siya at maiwasan yung komplikasyon. Ang usual na gamutan ng tuberculosis, yung tinatawag na drug-sensitive tuberculosis or pulmonary TB, ay 6 na buwan. Pero may tinatawag din po tayo na extrapulmonary tuberculosis or yung TB na outside ng baga, like yung sa buto, sa brain, or sa joints, na nagre-require ng 12 buwan ng gamutan. Bakit po 12 buwan ng gamutan? Kasi po, ang mga nasabing organs like buto, yung joints, at yung ating utak, mahirap ma-penetrate ng gamot, kaya mas matagal yung gamutan. So dapat pagka ubo pa lang that lasts more than 2 weeks, pinapagamot na talaga para hindi na to mag-spread. Opo. Actually, kapag 2 weeks na ubo, dapat magpakonsulta na sa doktor para ma-assess at ma-diagnose ng maayos. Actually, may tinatawag din po silang drug-resistant tuberculosis. Yun po yung mga TB na hindi na po sila tinatabla ng ordinaryong gamot. So ito po, nakakamatay po talaga ito. At maraming pong pasyente po nakatulad nito sa Pilipinas. Kasi po sa Pilipinas, usually 6 na buwan kasi ang gamutan, hindi nila natutuloy yung 6 na buwan. Kapag nagkaroon po ng interruption sa treatment, nagkakaroon po yung bacteria ng parang backup. Nagkakaroon sila resistance. So hindi na sila tatalab sa ordinaryong gamot. So usually yung mga drug-resistant tuberculosis ay ginagamot ng 9 to 18 months. At hindi lang po siya ordinaryong gamot. Special na gamot po ito na binibigay lamang sa mga treatment center like PMDT or Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis. Usually, ang location ng mga center na ito, sa Lung Center, sa San Lazaro, sa RITM. So, special na gamot po ito. Dok, ano naman kailangan natin gawin para maiwasan yung sakit na yan, Dok? Siyempre, ang pinakamaganda po natin na gawin ay lumayo tayo sa mga umuubo, magsuot ng mask or yung mga N95 mask. Okay? Tapos, mahalaga din po na kapag may tuberculosis sa family, any family members, magkaroon po ng case detection. So, ibig sabihin, i-x-ray po lahat ng family members para makita kung sila rin po ay infected ng sakit. Okay? Isa rin po sa mga dapat nating i-correct yung mga misconception regarding tuberculosis or tinatawag na myths of TB. Ang TB po ay hindi namamana, hindi po siya genetic. Okay? Nakukuha po siya sa kapwa na tao na may tuberculosis. Hindi rin po siya nakukuha sa pagpapagod, sa pabago-bagong panahon, sa pagpapawis sa likod. Hindi rin po siya nakukuha sa paggamit ng kubyertos or baso ng isang pasyente na may TB kasi airborne nga transmission. So, hindi po siya totoo. Okay? Na-mention mo, Doc, kapag yung isang pasyenteng may TB ay nag-spread ng droplets on the surface of furniture or things, maaari itong makahawa. Opo, usually yung... How long should the droplets be there para makahawa ito? Or ano lang po ba yun? Momentary lang? Usually yung droplets ng TB, microns po siya. Maliliit siya na hindi po na sumasama po siya sa hangin at na-retain po sa isang room for 24 hours. 24 hours? Apo. 24 hours? So, hanggang 24 hours pwede pong makahawa pwede yung mga po makahawa po siya. Actually, yung ibang study nga po, more than 24 hours. Okay. Basta hindi po maganda yung ventilation. Hala. So, ano pong may papayo natin sa mga kada natin para hindi na po sila sumama sa problema ng number of cases natin ng TB? Siyempre, ang payo natin sa mga kabarkada natin ay mag-ingat po sila, laging magsusuot po ng mask kapag may inuubo, or kung uubuhin man ay magtakip po ng kanilang mga bibig para hindi na po mag-spread ang droplets ng TB. Okay, thank you, Doc. And Doc, for consultation naman ng mga kada natin, saan ba kayo pwedeng makontak or mahanap? Pwede nila akong makontak sa aking social media, Dr. Archangel Manuel, I am pulmonologist. Sa iba pong aking clinic sa Charlie Main Cross Clinic at sa Grace Hospital.
Okay, maraming salamat, Doc, sa informative mo na binigay sa amin about TB cases. Kailangan maging maingat tayo ngayon, Doc, di Opo, ba? dapat lagi maingat. Hi, mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.